treasure hunting weekend mga katiyats. Kami ngayon kasama ang aking Surigao-san Jr. ay papunta kami sa isa sa sinabi ng aking ama na mayroong marker daw na tri-rock. 3 bato ito sa Dalampasigan. Ito'y sa parte ng lugar namin na malapit sa dagat. So ito yung hinahanap namin na tri-rock formation, 3 bato. At yun daw ay marker na ng 2 item na nakabaon malapit sa tri-rock formation. So yan ang aming puntahan ngayon ng aking Surigao-san Jr. Ito siya. 13 anyos na yan. Pero kasing tangkad ko 5'10". Okay, so dito meron kaming nakitang tri-rock. Baka ito na yun. Ito, tingnan nga natin ulit. So ayan, okay, so yan na yan. Tri-rock. 3 yan, merong isa sa likod at pareho silang conical cone shapes. Parang ano siya, itong matulis na pyramid. Ang ano nito, ang sabi ng father ko ay narito sa lupa ang nakabaon sa tapat nito. Meron daw mga old tree sa tapat nito. Kaya tingnan natin kung mayroong ang old tree sa tapat. At sa kalagitnaan daw nitong tri-rock ay mayroong sucker deposit dyan, yung sinuksok lang sa butas. Kaya kung may nakakita ng video na ito na taga rito na lugar, puntahan nyo itong tri-rock. Sa kalagitnaan niya, hanapin yung butas. Okay, ang butas ay inano yan, pinasakan ng bato at nilagyan ng patching na simento. So yan lang, pukpukin nyo lang ang bato at kapag tutunog, may butas siya at merong ano dyan, quick deposit, mga alahas. Okay, so okay na rin yan, mga alahas. 1 kilo, okay na. Okay, puntahan natin tingnan natin ang sinasabi ng father ko. Sa tapat nito may mga old trees daw eh, ayon sa kanyang mapa. So ayan, ganda ng lugar na to, napansin ko. Pwedeng mag surfing dito, kaya lang maraming bato. Siguradong sugat-sugat ka dyan. So hanapin natin yung sa tapat nito, old tree, kung meron pa. So ganito magbaon ng hapon kapag merong kakaibang bato na formation. Kasi kung gagawa pa sila ng bato, okay na yung natural na nandiyan na talaga ng million of years. Hindi na yan matatanggal dyan ng kahit ng alon, kasi matagal na yan eh, kahit bumabagyo pa. Kaya kapag mga ganyan na may mga bato na kakaibang hugis, pwedeng marker siya. Basta malaki, pwedeng marker siya ng treasure. So ang treasure pwedeng dumidistansya o diyan lang talaga sa bato. Tulad ng ganyan, di ba? Kapag ikutin mo ang paningin mo, walang kapareho siya na bato na grupo. Nag-iisa lang, kaya pwedeng, ayan oh, napakaganda. Oh, ganda oh. Kaya kahit na pupunta pa ako doon sa unahan, walang ganitong mga klaseng bato. So yan lang yan, kaya nga ginawa siya na marker.
Pero sa tagal ng panahon, pwedeng binalikan na yan ng mga apo ng Hapon. Mga apo ng Hapon na sundalo, di ba? Merong bumabalik. Ay, ito pala oh. Ito pala yung mga old trees na, ewan ko lang kung ito'y centennial pa. Kasi sa tagal naman ng panahon, baka nabuwal na yung mga puno diyan. Pero sa tingin ko naman ay medyo may katagalan na ito na kahoy oh. Ayan oh, may butas pa siya oh. Pwedeng old tree, pwedeng ito yung kahoy, pero nabuwal na siya. Yan oh. So kung may item under the roots of the tree, ay wala na, nakuha na or lumitaw na, di ba? Meron lang nakapulot. Pero kung ibinaon nila ng malalim, ay nandyan lang yan. Pero sa tagal kasi ng panahon na natatanggal na yung mga lupa dyan eh. Kaya nga nahanger na siya. Kaya pwedeng nakuha. Kasi ito yung mga quick deposit lang ito eh. Kapag sa baybayin, ibinaon ng Hapon ang mga item, hindi nila ibinaon ng malalim. Mababaw lang kasi ang plano nila dyan, babalikan lang nila yan. Sasakay lang sila ng mga pump boat at balikan nila ng mag-isa. Kaya yung hukay nila kapag sa tabing dagat ay kayang hukayin ng isang tao lang sa isang oras lang. Yun ang estimate nila na hindi nila laliman ang pagbaon. Kasi kung laliman nila, mahirapan din sila sa pag-retrieve. So yan ay yung mga quick deposit. Maliban na lamang sa General Treasure Site, yung sa General talaga, ay talagang pinagplanuhan yun at malalim. At sinisimento ang mga lalagyan. Pero sa quick deposit, yan ay isang sundalo, dalawang sundalo lamang na nagbaon. Basta sa tabing dagat, it's either nasa loob ng bato or ibinaon nila ng mababaw tapos pinatungan ng malalapad at malalaking bato para hindi matangay ng alon. So ganyan lang. Maswerte, maraming nakapulot sa tabing dagat eh. Kasi minsan kapag bagyo, nawawas out yung lupa sa tabing dagat. At lilitaw yung mga gold bars. So ito, tapos na kami sa ating survey. Kung nariyan pa yung marker, nariyan pa ang marker. Ang tanong, nasaan na yung deposit? Kung nandyan pa ba? Okay, hindi ako nag-detect kasi merong mga tao sa unahan. Mahalata tayo. Ang importante ay ito na nakita natin at totoong merong tri-rock. Ayan o, napakaganda. Tri-rock talaga. Totoong tri-rock formation at narito sa eksaktong lugar. Okay, kaya ito, bonus na ito sa ano eh. Sa may-ari ng beach dyan, kung may detector kayo ay detect nyo yung mga puno doon sa tapat. Baka nandyan pa. Alright, shout out sa lahat ng ating mga nanonood ngayon at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel para palagi kayong updated. Ako'y magpaalam na. God bless us all.